At siya nga pala, nagpaalam ka na ba kay mama mo tungkol sa pagpunta nating Cebu? Hindi nga po ako pinayagan. So yun guys, kumusta ang lahat? Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po, nagbabalik para sa isa na namang reaksyon sa EDC na kung saan ay medyo natututo na mag-prank itong si si Wifey guys, and nakakatuwa dahil yung pabahay para sa kanya po guys ay ang bilis po ng mga pangyayari at kumpleto na nga, nabuhusan na rin yung mga footings and kasalukuyan na rin ginagawa yung mga poste, kaya mamaya-maya lang makikita po natin yan guys, and shout out po muna sa lahat po ng mga sumusuporta sa sa EDC at lalong-lalo na po sa mga solid supporters ng Kalingap. Yan guys, shout out po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Mag-ingat po kayong palagi dyan sa inyong kinaroroonan saan man pong panig ng mundo guys, no? And syempre, bago tayo tumuloy doon, ay huwag po natin kakalimutan ng suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Prab at si Ma'am Jackie po. So let's go guys, samahan po ninyo ako. Cause I don't give a fuck what you say. Ayan, so ito mga Kalingap, mga butihing sponsors po namin. Ito po yung update natin. So, ang daming poste, guys. 1, 2, 3. Grabe. Laki nito, So, mga Kalingap, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dami po nila dito. At ito nga po yung mixer na ginamit natin. Ayan. Malaki po ito, mga Kalingap. Yan, So, ito po kasi ang dito pinaka mahirap gawin. Pinaka-effort talaga. Pinaka-ma-effort gawin to. Itong paggawa ng pundasyon. Talagang mahirap pa talaga yun. Pag prepare po ng foundations guys, no? Dahil una-una, i-clearing mo muna yung lupa. Tapos maghuhukay. And then, mag-prepare ng mga bakal para sa footings at saka sa poste. And then yan, solid na buhos po kasi yan guys, kaya medyo mabigat-bigat. So, mabuti naman at merong dinala si Kalingap Prab na mixer na makakagaan po yan sa sa trabaho at sa mapapabilis na rin po yung paggawa. Yan. So, ang dami nito guys. Ayun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan po. Ang daming poste. Grabe siya na poste. Ibig sabihin, talagang kailangan yan po kasi yung mag-absorb ng weight galing sa taas guys, at yung weight naman yung papasa naman niya sa lupa. So napakaganda kung totoosin dahil matibay siyam na poste, pang dalawang palapag talaga. Si Super Mac. Super Mac, saan? Grabe. Mayroon kayong pagkain. Grabe pala kasi so yan, dito po si Super Mac. Yan, shout out po mga Kalingap. Grabe pala, dahil palang poste nito, Oo, bali siyam na poste ito. Grabe. Ganito pa lang talaga pag second floor, Nagbubuhos pala kayo para sa poste. Gaano kataas ito, insan? Ang elevation niyan, halos nakangat lang ng isang patong dyan sa kabila. Yung flooring ng kabilang bahay. Grabe. Nakataas pa dyan ng isang hollow blocks. Safe na safe sa baha. Laki nito. Malaki-laki talaga ito. Malaki din pala yung space. So, anong magiging nito? Saan di ba mayroong siyang isang parking? Dito? Yung pinaka-parking niya. Sa likod. Yung gilid dito? Pwede. Okay. Kasi ito, bahay na to. Bahay, ibig sabihin, kabahayan na to. Malaki. Tsaka, so, sala ito. Sala ito? Ito yung sala? Buong sala ito. Malaki yung sala. Kasi ang mangyayari, isang kwarto lang naman sa baba. Ha? Isang kwarto lang naman gawin natin sa baba. Isang kwarto yan. Ito kwarto yan. Yan, yung kwarto yan Kwarto na talaga yan. Grabe guys. Kung saan yung master bedroom. Master bedroom. Then ito, sala ito. Itong malaki na to. Ito, salas to. Ibig sabihin, talaga. Tsaka yung tinayuan ng lupa na yan guys, hindi pa yan yung sagad na tinayuan pala ng bahay,
ay hindi pa yan yung pinakasagad na lupa. Meron pang space sa likod. So, gagawan naman po ng kalsada sa gilid. Kumbaga, magiging corner yung lot na ito, no? So, pwede pa rin gawan ng space yung parking sa likod para mas maluwag talaga. Kaysa maglagay ng parking mismo dito sa bahay, sayang yung space. Malaki yung salas. Tapos kusina ito. Maganda. Dito muna ma-front yung sa hagdan, yung step. Hagdan. Ito ang magiging kusina nila. Ayos. Grabe. Itong area na to. Yan ang magiging So dito kusina. pa lang insan sa Buhos, magkano na insan yung inabot natin? Di ba nag-order tayo nung una? Ang una order natin ay halos nasa nasa 100 plus. Ano yun eh? Nasa 130K. Oo, yeah, 130. 130K po yung unang order natin. Siyempre, may bagong order na naman kayo. Bago na yan. 100 plus na naman siguro yun. Oh. So ganun mga kalingap, kagastos po. Kasi, second floor po kasi ito. Two-story house. Talagang quality na yung mga bakal na ginamit ko dito. Ha? Tsaka yung mga bakal na ginamit ko talagang pang na yan. Heavy duty na. Kung saan. Pang heavy duty na. Saka talaga, ito talaga yung isa sa matrabaho dito, di ba? Oo, Itong yan. Pundasyon. Yan talagang pinakamagastos sa lahat. Yung umpisa, pundasyon. Grabe. Kasi talagang dito tayo kukuha ng tibay. Yes. Sa pundasyon tayo kukuha ng tibay bago tayo tumakas. Second floor kasi ay. Saka pundasyon pa lang, talagang gagastos ka na. Dapat Bakal, quality na. Pundasyon pa lang. buhangin, semento. So pagkatapos naman ito, madali na to no? Mabilis Pagpatong na to. ng hollow blocks, baka 3 araw. Ano na kayo eh. Mga 1 week lang. Kasi isang kwarto naman sa Kaya baba. nga. Umpisa naman tayo sa slab yun. Isa pa yun, yung pinakamagastos din sa lahat. Ganda nito. Yung flooring naman sa taas. Sobra. Grabe. Talagang nalawak pa dito. Kasi Pero tutuyo ng iba ilang poste na lang? Ano na lang nabuhusan yung mga poste na lang talaga. Yung puting, nabuhusan na namin lahat yan. So, talagang laking tulong pala nitong mixer. Oo, ang bilis lang. Yan po kasi mixer na yan, yung binili ko dati para sa church. Ginagamit din po namin sa pabahay. Ayan, laking tulong din talaga. Kagandahan pag may mixer. Mga ilang araw ang natitipid niyan pag may mixer, Hindi, ang natitipid niyan, yung manpower, yung tao. Manpower. Kasi kung walang mixer, may magpapala ng buhangin at graba doon. Ayaw nga, Mano-manong halo. Actually, pag nakatipid ng manpower, nakatipid din sa time. Kasi bumibilis yung trabaho po dahil may mixer, no? Instead na nagpapala yung mga tao, may mixer, may gumagawa, may nagtatrabaho. So yun, mapapabilis talaga. Makatipid ka rin sa manpower nga. Kasi pa tayo ng 5 tao niyan. Kung sakali, kung wala tayong mixer. Dito lang mixer, mahalo lang yung dalawa, o abutan na lang siya. Ayan, shoutout po sa mga sponsors po nila Biancy, kay Tita Pink Provido, Sir Leo D, ayan, Tita Ana, Mami Rexy, sa EDC Global, KGS. Maraming salamat ko, Ninang Erica Alpon. Ayan, Sir Lito. Thank you so much po sa inyo. At ito na po yung update sa bahay po ni Biancy. Napakalawak po nito. And guys, no, nakaka-excite yung pagpunta nila sa Cebu bukas. Sana ay makasama sila lahat na na mga gustong isama ni Kalinga Prab. And then talagang sa tingin ko makikipagkita rin yung sponsor nila doon, si Sir Leo D. Sir Leo D, no? And balita ko kay Kalinga Edo, may paano pa daw, pa-security. Diyos ko, talaga namang mga magiging VIP sila pagdating doon. So ayos yan. Pakalawak itong mga kalingat. So, saan ang CR nito? Dito sa sa bagay dito kasi kwarto lang naman ito, tapos kusina. Kasi pagdating niyan sa taas, yung CR sa taas magiging gitna ng 2 kwarto. Kumusta naman yung dito, Mac, yung tubig? Yung tubig na kikitabo lang muna. Tabo kayo kasi nagpaplano daw papagawa ng ng poso Yung Jetmatic. Hindi yung Okay, wala pa palang connection ng diyan, no? Yung parang kumbaga nawasa o kaya may nilad, so kanya-kanyang hukay pa rin o kaya kanya-kanyang baon ng tubo, kanya-kanyang supply. Okay. bomba. Pwede naman, Bomba. pero dito lang tayo sa gilid. Ng Kasi photo. pwede pa rin pagdating kasi ng... Sa kanila pa yan, di ba? Oo, kasi pagdating pag nagkalsada dito sa gilid nila, pwede pa rin nila mag-park. Yun yung sinasabi ko. Oo nga, no? Pwede Sa likod ng parking. Malawak pa yan. So, dapat talaga ito, kabahayan lang talaga. Yes. Correct. Sayang yung space. Tapos, yung labas naman, may lalagyan pa natin ng balcon yan. May balkon dito. Kasi may 2 poste pa yan. Grabe guys, no? Pinag-iisipan na kagad yung provision ng ng parking. Ibig sabihin, magkaka 4 wheels talaga si
Si Biancy, so bagay, hindi malayong mangyari yan, guys. Kasi talagang pinagpala eh. Kasi yung katabi naman. Siguro balko natin yung malaki, isang ganun na, isang haba. Isang haba. Para maganda. Hindi pwedeng mangyari kasi may tindahan daw dyan. May tindahan. may tindahan. Hindi yung kalahati. Kalahati Balkon, lang, yung kalahati, poste. tindahan. Mhm. Yung tindahan. Ano yung masasabi mo isa dito sa panibagong project natin? Ano yung makalalabasan nito? Hindi, para sa akin talaga, maganda ito eh. Kasi ang plano ko talaga nito, open lang itong salas. Yung bang kita mo siya sa second floor, yung may gabay lang din siya sa loob. Grabe. Mhm. Pagkakit mo ng hagdan, gabay, tapos gabay lang siya paikot. Bago ka lalabas naman ng terrace. Ang magiging terrace niya, yung ilalim naman ng balcony. Okay. Balcony yung ilalim, terrace yung taas. Tapos yun ang pinakanda best. Tapos 2 kwarto, CR sa gitna. Tsaka ito na talaga yung pinakang maganda talaga na pabahay. Kasi talagang Talagang magiging maganda to, guys. At pinakamaganda kasi may budget talaga. Grabe yung mga sponsors talaga ni Wifey. Talaga namang nagdagsaan yung mga big time. halimbawa ay gawin natin sa gabay stainless. Grabe. Napakaganda. Pero sa tingin mo insan, kung halimbawa yung talagang pinakamagandang quality natin, yung sasabi nating maganda talaga lahat ng materials na gagamitin natin, mga magkano kaya nga abutin? Ay, mga 3 milyon. Pwede. Oo. Oo, 3 milyon ito. 1.5 lang budget natin dito eh. Kung ilalaksari natin lahat ng materials na gagamitin, mag 3 million talaga to. Kasi ito ay may sukat ito na, pagdating sa taas kasi, mag-8 na to eh. Oo, kasi 8 by 8 meters na to sa taas. Ano lang pala? 6.5 ito sa baba, ma-expand syempre ang canopy, kabila. Actually, guys, yung budget nila na 1.5 million, kasama na yung pagbili sa lupa. So, ibig sabihin, 400,000 yung lupa, and then, ang natitira na lang para sa bahay, magiging 2-story house, 1.1 million. Nako. Kung hindi siguro, ibang karpintero siguro gagawa niyan, guys. Malabo na, pwede, pero napakaliit. Pero itong prepare nila na ito, malabo na magkasya yung 1.1 million. Kung ibang karpentero yung gagawa, mabuti na lang, may sarili si Kalingap Rampo na karpentero, Talaga mabibilis magtrabaho, kaya sulit na sulit. Magkakasya talaga. Dahil mahal po mahal po yung pasahod. Malaking kabawasan sa talagang pinaka-budget. Magiging 8 na ito, magiging 8.5 Ang yan. naipon kasi namin budget, 1.5. Yun. Kaya malaki talaga to. Pero yung 1.5, sa tingin mo? Makakabuo na talaga yun. Makakabuo na. Tapos pag-isipan na lang ulit natin sa finishing, sa architectural. Yung mga gagamitin. Kung may nadagdag na budget, pwedeng yung best quality ng materials ang gagamitin natin. Kagaya sa kisame, di ba? Sa structural, buo ito. Buo ito. Mabubuo ito. Ayun. Kung saan, hollow blocks ang baba nito hanggang taas, pati yung CR, lahat naman flooring. Ayos. Pagdating naman doon sa finishing na, doon na tayo kung may budget na darating. Sa kisame sa labas. Doon natin pagagandahin. Kagaya ng kisame, pwede natin pagandahin yung materials. Maganda dyan na ilagay na kisame, guys. Sa labas, sa labas, spandrel talaga. Pangmatagalan na talaga yun. At hindi po siya basta nasisira. Tapos yung pintura, pwede tayong magpakontrata ng pintura. Pinto. Pinto. Yan. Yun lang naman ang magpapamahal dyan eh. Lalo na ang kisame, lalo na pag magandang kisame, grabe. Kung pwede nga kahit pa... Yung mga latest nga ngayon, yung mga WPC. Lalo na yung labas baga, yung kisame sa labas, ang ganda na. Yung spandrel. Kagaya nung kina Pure Health. Yes, ganda talaga Yun yun. lang gusto ko, kagaya kina Pure Health. Tsaka yun, minus labor yun, kasi mabilis yung kabit yun eh. Yes na. Kasi yun, sukat na yun. Ay, dito na tayo sa best quality. Tsaka parang puzzle lang yan na pinagduduktong-duktong. Saka ito lang mga kalingap, record breaker po. Pinakamaraming nag-sponsor sa pabahay. Yun. Nasa 900 plus thousand or 1M. 1 million sponsor, bro. No? Kasama na doon syempre yung lupa. Ay nagbawas tayo pinanggastos natin sa lupa. Kung kaya talaga, ang budget lang talaga dito nasa 1M or 1.2 kasi nagbawas tayo sa lupa. Ay. Tama. Pero okay lang naman. Ano na halos baka 250 na to ngayon. Hindi ko pa na yung sumunod na. Oo. Plus yung yung labor cost. Pero yung mas mararamdaman yan, guys, ang expenses pagdating na sa finishing. Nako, yan na. 250, yung iba pa naman, di pa namin nakakabit. Di pa nakakabit, kaya nga kasi yung unang budget yung unang gastos natin nasa 200 na kasi yung materials sa labor, di ba? Yan. So kahit mga tumagal kayo dito ng siguro ito mga 3 months nito. Abutin talaga 3 months yan. 3 months eh. Okay lang. Basta
hanap na lang tayo ng ibang carpentero para naman doon sa ibang pabahay natin. Tsaka pag kailangan ko din talaga dito, pag yung nagpipinis na. Kasi Yun. kailangan talaga yun. Hindi naman dapat puro labor. Ang mga karpintero kasi guys, no, kanya-kanyang expertise din yung mga yan eh. Merong mason, merong pang finishing, meron talagang pangkahoy lang. Bihira lang po yung bihira lang po yung all around, yung mga ganun. Palitan naman. Palit. Yun. Ganun na lang. So may dala pala kami ditong bigas para sa inyo sa kayong box ng groceries. Mga dilata pag kailangan nyo ng Salamat. Nag-update lang kami para sa mga sponsor at yung viewers na naghintay ng update sa bahay ni Biancy. Sa kasunod, sa bahay mo naman update tayo. Ayun. May nagagawa ba doon? Meron. Meron naman. May apat. Ay, ayos. Kala ko wala. May apat Tama-tama, na at least may progress. Oh. Dalawang pabahay mga kalingap, sabay-sabay po. Actually, 3 yung pang yung pang sa church. Pero saka ka na doon. Grabe guys, no? Kailangan kasi dito. Ayun, pwede. Paglinggo. Kasi gusto rin naman nila magka-income paglinggo. Wala naman silang ginagawa. Kaya nag-request din sila na kasi sa atin baga walang namang overtime. Parang yun na lang ang gagawin nilang extra income. Saka, di ba yung usap na natin, pag may nakita ka dyan sa mga karpentero natin na yung masisipag, ikaw nang bahala magdagdag. Yun, ganda. Minsan, ito si dagdagan natin kasi masipag. Yun naman, walang problema sa akin. Basta, ikaw naman nakakaalam ng trabaho nila eh. Talagang hindi nagre-reklamo sa trabaho. Yan. Kasi may mga karpentero tayo na yung mga sa una lang, di ba? May mga ganun tayo. Basta hindi mawawala talaga yun, guys. Plano rin naman natin na isa sa kanila mapabahayan din pagkatapos nung kayo. Basta Grabe guys, yun yung nakalagay sa thumbnail ko na yung pinaka-loyal na karpentero ay mapapabahayan din. Ako, grabe. Saan ka makakakita ng ganyang boss? Napakahirap pong napakalaking budget po ang pagpapabahay kahit pinaka-simple lang at maliit. Yung mga row house nga po, babudget ka dyan ng mga kalahating milyon, yung mga ganyan. Hindi na rin po naman basta-basta makakapag-ipon ng ganun kung simple lang po yung trabaho na pinagkakakitaan, no? So napakaswerte talaga ng mga empleyado ni staff or mga iba pang empleyado or karpentero ni Kalingap Prab. Grabe, saan ka makakahanap ng ganyang boss? Magsisipag ka, may bonus ka. Pagka naging loyal ka, magkakabahay ka. Saan ka pa, guys? Dito lang. Asan pala si Janjan? Nandun yun, kay Kuya Bal na yun. Kay Kuya Bal si Janjan. Sige. Oo nga pala guys, Yung dalawang Raymond. may pinababahayan din pala si Kalingap, si Kuya Bal ngayon, sino ba to? Si Lolo Miguel, yung lolo ni Erica. Kasabay din. Ayan, sige Zan, Sunod nasa Kamsor na yun. Magbihira. Pag kay Kuya Bal, kung saan pati yun. Nandun sila ngayon. Sige. Ayos, Salamat. ganda. Ingat. Kuya Edo, laki po ng bahay na Ate Biancy. May Yan na si Papa Eds. Tara. Saan tayo? Mamarinda. Grabe. Sige na bina tayo. Kaya nga eh. Hirap talaga mag-emotional. Nay. Hello po. Ayun, no? Uy. Si Wifey. Sinabi na kami pagbisita dito. Akala ko kung hindi kayo mapunta. Sinabi ko naman sa'yo, bisita ako. Huling pagkikita. Secret po sabi niya. Ano naman pala eh. Pabahay mo. Sobrang ganda na dun. Ang ganda pala ng mo dun, sobrang laki. Opo po muna. Papasok ka. Opo. Pasensya na, medyo ginabi na ang pagbisita. Baka Sexy rin ni Biancy guys, no? At siya nga pala, nagpaalam ka na ba kay mama mo tungkol sa pagpunta nating Cebu? Hindi nga po ako pinayagan. Ha? Naloko na. Hindi po ako pinayagan, ma'am. Hindi ka pinayagan? Bakit? Nako. Bakit? Ang lungkot naman guys, hindi makakasama sa Cebu si Wifey. Nako, malulungkot si Papa Eds niyan. Huwag ka na rin sumama, Papa Eds. Marami naman balita yan. Kakalungkot May pasok po kasi. Hindi mo naman May sa akin pasok. Magbibigla mo. Nakabigla yung balita.
Mukhang nawalan na ng gana si Papa Eds. Excited pa naman ako pagpunta doon. Sinabi ko na nga kahit sa sa live at sa ibang mga K-boys. Nakapagpaalam na sa kanyang live. Tapos sa mga K-boys. Tapos hindi rin pala makakasama si wifey. Paano na to, guys? Kala ko makakasama kita doon. Ay, naku. Sayang. Excited pa naman ako mag-vlog tayo doon. Oo nga, guys. Tsaka sino ba? Si Sir Leo D. Naku, taga-ron yun. At talagang ang ganda sana kung makakasama si Biancy kasi talagang isa yun sa mga big time na sponsor po ni Biancy, no? Pagkakataon na sana, sayang. Oo. Sige, okay lang. Lungkot yan. Sigurado ko ba talagang mahal? Hindi ka pinayagan. Ayaw pang maniwala. Kausapin ko muna si mama mo. Baka mapilit ko siya. Yan, kausapin mo, Papa Eds. Dali. Ba't mo may ngiti si Biancy? Teka lang, mapakang lang pa yung mama mo. Ay! Joke lang po. Ay! Bakit? Okay na po kayo din. Anong Wala po kayo. Marunong na, guys. Bakit? Nagjo-joke lang Nagtitripan po. mo yata ako. Joke. Ang alin, yung pag-alis. Alam na po yun ni Mama. Gina-joke ko lang po kayo eh. Ayun! So, tuloy ang saya, Papa Eds. Naku po, Diyos ko. Ikaw, Biancy, natututo ka na, ha? Pinakaba mo naman ako. Tatampo na nga sana ako. Gusto ko lang po makita yung reaction niyo. Grabe. Hindi magandang biro yan. Hindi, okay lang yun. Buti na lang joke kasi alam mo na. Okay lang yun, Papa Eds. Hindi naman masamang biro yun. Kasi ginagawa nyo rin kay Biancy yun. Kaya, ngayon, natututo na siya. Kaya, i-accept mo rin yan. Kung wala ka dun ako, mapapalit na lang ako sa ibang kasama ko. Iyo. Ayokong pumunta dun dahil siguro hindi ko rin may enjoy. Tama. Siyempre wala ka. Ako nga naman. Hindi pa ako naniniwala. Hindi niniwala sa akin. Mukha ba ako nagluloko dito? Ha, Biancy? Ang ganda-ganda po doon. Anong ganda ng lugar kung wala yung taong gusto mo. Diba? Ay, grabe. Talaga no. Kahit sa'yo lang ako buong araw nakatingin. Sa picture, okay lang. Kakaiba guys. Sapat na yun. Talagang, actually, pinanood ko yung vlog ni Kalinga Prab kagabi. Habang pinapanood ko, nag-work naman yung wife ko, dun sa likod ko, kasi siya, VA. So, hindi ko alam, pinanonood din pala niya ako nang umingiti mag-isa habang nanonood. Maganda na yung kahit saang place pa. Kahit dito lang tayo palagi, masaya ako. Oo nga. Katawa po kayo. Dito na lang, nayagan ka. Pero magpapaalam pa rin ako. Yan. Kailangan talaga yan. sigurado. Di ba guys, importante talaga yan. Kahit sabihin natin pinayagan na si Biancy ng mga magulang sa kanyang pagpapaalam. Importante na ang Kalingap, o sabihin na natin, si Kalingap Edu man lang, ay talagang siya mismo ang magsasabi at magpapaalam para kay Biancy. Yun ang pinaka-formal. Tama yan, Papa Eds. Tuloy mo yan. Sige po. Pasara mo ko. Teka lang. Go! Nay. Magandang gabi po, Tay. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat. Magandang gabi po. Siya nga po pala, Nay. Tay, nag-update po kami dun sa bahay dun sa na pinapagawa sa inyo. At nagpo-post din na. Grabe, ang bilis po ng ng update. Excited na lahat. Teka lang po. Okay lang po ba yung bata? Kasi ang dami pong gamot yata ninyo. Yan ang gusto ko kay guys. Yan ang isang gusto ko kay Papa Edu kasi hindi lang si Biancy yung concern niya, kahit yung family ni Biancy talagang nabibigyan niya ng attention kagaya niyan.
na kasalukuyang nakipag-usap siya tungkol sa bahay. Mas may nakita lang na gamot, naisip niya kagad, baka yung bata. Kaya yun, kinumusta niya. Gusto ko yung pagkatao ng isang tao na ganyan, ka-concern. Dito Ano yan? Pina-check up namin kanina. Grabe kasi yung ano niya yun. Hello. May halak na magdilimang araw na pina-check up namin. Hindi kaya po naiinitan. Baka sobrang init, natutuyuan. Nag-aabuso nga. Pinainom namin daming gamot. Hala. Sabay-sabay. Ano po siya, nagkakaras siya. Oo, grabe ng halak. Grabe. Concern na concern talaga. Pasensya na po. Medyo wrong timing yung pag-alis ni Biancy. Baka kailangan siya dito. Hindi naman. Okay lang. Papaalam ko po sana na pwede. Kung gusto niya, nasa sa kanya naman. Yun. Gusto niya sumama. Gusto mo? Gusto mo sumama sa akin? Hindi yung basta magpaalam lang dun sa teacher niya. Yan. Paalam na po. Excuse letter yan. Grabe guys, no? Ang bilis ni Biancy. Iniisip pa lang ng tatay niya na basta magpaalam sa teacher niya. Sagot agad si Biancy, nagpaalam na po ako. Hindi ka siguro masyadong excited, no? Wifey, no? Hindi ka excited. Nasulat na ako kay teacher. Oo nga. Grabe. Sana po, nagsabi po kanina. Absent niya eh. Magsabi lang daw din po dun sa Sasabi na tayo. ibang subject teacher namin. Tapos magsisend na lang daw po ng activity po sa akin. Sige. Ayun naman pala guys. So magsuserve siya ng activity pagbalik niya galing ng Cebu. Anyway, high school, hindi ko sinasabing walang kwenta. Pero iba pa rin pagka sa college guys. Mamiss mo lang yung isang araw. Hindi ka pumasok sa isang subject mo sa isang araw. Ang dami mo ng kailangang habulin. Pero sa high school, medyo slow facing pa yung yung mga learnings nila. So, okay pa. Buti yung Mumodel na lang. para hindi siya malate sa Yun. Puti naman po. Basta Pumayag siya. Opo, wag po kayo mag-alala. Siya nga, at meron din po kasing yung mga sponsors na gusto makita si Biancy, syempre. Yun. Sa Cebu. Alam naman natin si Biancy. Madaming nagmamahal dyan. Buti yun para Sa inyo po. Para mapasalamatan din. pasalamatan ng personal. Tama. Tapos si Sir Leo. Yun. Sir Leo. Thank you po, Sir Leo D. Maraming salamat. Thank you po, Sir Leo. Napakabuti Sir niyo Leo. palagi. Laging Nakaka-excite guys na mapanood. Sana i-vlog nila lahat, no? Kahit yung pakikipagkita ni Sir Leo D kay Biancy. Hindi ko pa ma-imagine sa ngayon kung paano sila asikasuhin. Pero knowing na talagang maasikaso itong si Sir Leo D, kahit nga pagpunta nila dati sa Palawan, talagang halos binabantayan din niya yung nangyayari. Pag lunchtime, papadala ng pang-lunch, yung mga ganon. Ganon siya ka-concern kay Biancy. At hindi lang kay Biancy, kundi sa buong kalingap na rin po. Kaya nakaka-excite mapanood kung ano yung mga kaganapan na mangyayari doon. Bukod po doon sa sa talagang sadya nila na family reunion ni na Ma'am Jackie. Yun. nag-aalala sa anak niya. Support kay Biancy. Oo nga po. May pabantay pa nga po, may pa-security pa. Oh, grabe, yun guys. May pa-security. Tsaka po pala kay Ma'am G. Solenes. Talagang VIP yung touring sa kanila ni Sir Leo. Pagdating doon, may pa-security pa. Ayos. Shout out po. Thank you po. Ngayon po ako, isa na po. So nga, maraming salamat dun sa nagbigay sa kanya ng Yun. dala niya kanitong Isa pa yun guys, no? Yung pinaka-last na upload ko, last na episode ni Kalinga Prab po, tungkol sa EDC. Doon sa aking comment section, marami pong nag-comment doon na hindi nakalimutan daw pasalamatan yung nagbigay sa earrings na mamahalin. Actually, nagpasalamat naman po si Biancy doon, kaya lang hindi na binuksan or what, kasi siguro alam nila na mamahalin, nandun sila sa labas, baka malaglag or what, kaya ngayon ito na po. Opo, yun nagbigay din po eh. Yun. Thank you po dun. Kay Ma'am G. Solenes po, dun po sa nagbigay po. Ayun, shout out. Kasi sayang din po lang. Grabe. Thank you po. sa kanito po.
Mamahalin. Salamat nga po pala na yun. Tinayagan niyo si Biancy makapag-travel Ay, sa Cebu. At nandiyan naman kayo. Nandiyan naman kayo. Opo. Kasama naman si kuya niya, Rab. Opo, at pati si Kuya Bal po kasama rin. Kuya Bal. Opo, kompleto kami. Yes. Maraming kumpleto ang kalinga. Para masaya. Masaya. Hala. Grabe, higaat. Gano'n na. Gusto yan Bukas na po yun, guys, no? Bukas na. Biancy, pang-allowance mo daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galing to kay, Kapudi Mix Channel. Grabe, thank you po kay Ma'am Kaput. Blessings. Channel. Cebu. Then, ito pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galing naman ito sa Solid FC Forever. Ayun. Thank you po sa Solid LC Forever. Thank you so much po sa inyong lahat. Tuwan-tuwa na si Papa Eds. Pili ka ng pasalubong sa pamilya. Tuwan-tuwa na. Punta natin doon. Yeah. Grabe. Thank you po. Kay Son magpunta, lagi may nagbibigay po ng allowance. Thank you po. Grabe. So ano? Punta na kami. Gabi na. Gusto kong sabihin sa akin? Bago ko umalis. Siyempre gusto ko po mag-thank you. Kasi hindi pa kayo nagsasawa na Huwag ka mag-thank you sa akin. Huwag ka mag-thank you sa akin. Mabanat na naman si Papa. Hindi yan ang gusto kong marinig eh. Diba? May gusto. ano po bang gusto niyo marinig? Ano po na po. Ano? Ingat na lang po kayo. Hindi yan. Pauwi. Ayoko niyan. Ano gusto? Gusto ko marinig yung ganang yan, Habi. Mamilis kita. Yeah. Yes. Mom? Talaga naman naghahanap ng lambing talaga itong si Habi. Well, mga lalaki po, marami pong ganyan. Isa na ako doon na gustong-gusto kong nakakarinig din ng mga salitang paglalambing galing sa aking, wifey din. So, normal lang po yun. Grabe, mama, chup-chup. Ay, nako. Magkikita rin naman po tayo bukas. Yes. Ayun eh. Tatagal ako kahit isang araw. Okay, pwede lang. Tara na, pumunta na agad tayo doon. Excited talaga. Sige na nga. Hindi na naman matapos-tapos guys yung mga titigan ng dalawa. Nakakaingit. Nadal. Sarap po atin din mo kayo. Bye. Sarap po. Parang ayaw nang umuwi Wow, ko pala eh. Tara na po atin ko na po kayo. Grabe. Thank you po sa inyo, mga kuya. Siyempre. Ay, tapos na. So yun guys, no? Simpleng kilos ng dalawa ay talagang kaagad ng kakiligan. Nako, hindi pa nga nagsasalita gaano, walang mga ibang sinasabi, pero kilos lang, sapat-sapat na. And guys, nakakatuwa, no? Na talagang malaki na yung nagagawa dun sa pabahay kay Viancy at nakaka-excite po na makita yung mismong kabuuan. Yung tapos na, nakaka-excite po yun guys. And siya pala, bukas na po yung 16, no? Ibig sabihin, 16 ng umaga, nasa Cebu na sila. Yan, may pago tayong mapapanood doon guys. So yan, abangan po natin. And ito muli ang inyong likod guys. Salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa vlog na ito. Ang inyong likod, Batang Elio. Mag-ingat po kayo lahat guys and God bless. Bye-bye po muna.